Si Caitlin Bustamante, ang panganay sa kanilang dalawa ni Gino. Buhat ng mamatay ang kanyang ama, ay binitawan na nga niya ang pangarap na pag-aabuga siya. Wala rin namang kamag-anak na balak sumuporta sa kanya dahil masyado raw matayog ang pangarap ng dalaga. Hi Besh! Nawala sa diwa ng pag-iisip si Caitlin nang dumating ang kanyang kaibigan na si Sheila. Bakit malungkot ang beshi ko? Biro pa nga nito kay Caitlin. Napasa po naman si Caitlin dahil sa biglaang pagtumbling ng kanyang kaibigan. Wala na ba talagang matino sa aspeto ng buhay ko? Natatawang tura nito. Kailangan ko ng racket ngayon, Sheila. Narinig ko kay Aling Ising kanina na kailangan daw nila ng server mamaya sa handaan ni Mayor Isko mamayang gabi. Sagot naman ni Sheila. Nagningning bigla ang mga mata ni Caitlin dahil sa narinig. Minsanan lang kasi siyang nakakapunta sa bayan dahil masyado itong malayo mula sa kanila. Kaya ganun na lang ang excitement niya sa tuwing inoffer sa kanya ang pag-extra ng trabaho sa bayan. Hindi na tinanong ng dalaga kung bakit bigla ang nangangailangan ng trabahante si Aling Ising. Wala rin siyang balak na sayangin ang tsansa na kumita ng pera. Game ako dyan. Masayang turan nga ni Caitlin. Ang balita ko sa mansyon daw nila, Don Facundo gaganapin ang handaan. Bigay imporma ni Sheila. Napakunot naman ang noo si Caitlin at takhang napatingin sa kaibigan. Anong meron? Matagal na rin kasi buhat nang nagkaroon ng handaan sa mansyon ng mga agire. Madalas ay walang tao sa mansyon dahil namamalagi nga sa Maynila ang buong pamilya nito. Kahit nga ang mga naging kaibigan niya sa loob ng mansyon ay limot niya na. Ang huling taong naaalala niya ay ang batang nangaaway sa kanya noon. Pero kahit pangalan noon ay limot na nga rin ni Caitlin. Binatan na rin kaya ang lalaking yun? Tanong ng dalaga sa isipan. Pero syempre, ang balita ko, uuwi raw ang anak ni Don Facundo na galing ibang bansa. Kasama ang anak nito, kaya sigurado akong enggrande ang handaan mamaya. Wika nga ni Sheila habang nagtatali ng buhok. Sige, magpapaalo muna ako kay mama, tapos puntahan mo si Aling Ising para sabihin ako na lang ang kuhain. Saad nga ni Caitlin at nagpaalam na nga sa kaibigang si Sheila. Daling tumakbo ang dalaga papuntang tubuhan at hinanap ang kanyang ina. Hindi naman siya bigo na makita ito dahil malayo pa lang ay panay na ang kaway ng kapatid niyang si Gino. Pagkatapos sabihin ng detalye ng kanyang ina, ay gumayak na nga rin si Caitlin. Papunta ng bahay nila at naghanap ng maaaring suotin para mamaya sa handaan. Abay, pasensya na at nakalimutan kita, iha. Dangan kasi ay kailangan din ng iba kong kakilala ng trabaho kaya nawala sa isip ko. Paliwanag ni Aling Ising habang naghahalukay ng damit. Wala pong problema, Aling Ising. Nakangiting sagot ng dalaga at tumulong nga sa ginang. Napakapalad naman ang nanay mong si Estrella at nagkaroon siya ng anak na nanlilimahid sa ganda. Natatawang biro pa nga ni Aling Ising sa dalaga. Kaya mapalad din po ang iibig sa gaya kong Diyosa. Sabay sabi ni Caitlin. Biro lang nito. Nang matapos ang paghahanap ni na Caitlin ng damit, ay agad din silang tumungo sa kitaan nila ang trabahador. Nauna lang si Caitlin sa kanilang meeting place, kaya't naghintay pa nga siya konti. Palingalinga, si Caitlin, hindi niya namalayang may sasakyan pala sa likuran niya. Napasigaw nga ang dalagat na paupo sa daan. Tinakpan din ni Caitlin ang kanyang mata dahil ayaw niyang masaksihan ang sariling katawan na madudurog ng magharang sasakyan. Bumusina pa ng ilang ulit ang sasakyan ngunit hindi pa rin tumatayo si Caitlin kahit na napakalayo pa sa kanya ng kotse. Kaya't bumaba ang driver ng sasakyan upang puntahan ang dalaga. Inis na tumingin ang lalaki kay Caitlin at kinalabit siya. Miss, umalis ka sa daanan. Saad ng lalaki at kinalabit pa nga ang balikat ni Caitlin. Tumingin si Caitlin sa pinanggalingan ng boses at gulat na napatingin sa binata. Nasa langit na ba ako? Hindi napigilang usal nga ng dalaga. Sa kanyang paningin ay nakakita siya ng arkanghel sa entrada ng kalangitan.
Napakaganda kasi ng pares ng matang kanyang nakikita ngayon. Ang labi nito na namumula ay bagay na bagay sa ilong nitong saksakan ng tangos. Makapal din ang mga kilay nito na nakakunot, gayon din ang perpektong panga nitong umiigting. What the hell? Napapitlag ang dalaga dahil sa sinabi nito. Tila nagising ang buong diwa niya dahil hell ang binanggit ng lalaki at hindi heaven. Ibig sabihin, hindi siya si San Pedro? Kastigo ni Caitlin sa sarili at napailing na nga lamang sa iniisip. Napairap nga ang lalaki. Sa dalaga tumalikod na nga lamang ng walang pasabi. Sumakay itong muli sa mamahaling sasakyan at saka bumusina muli. Sa gulat ni Caitlin ay bigla na lang din siyang napatayo at gumilid sa kalsada. Doon lamang natauhan ng dalaga at kinapa ang sarili. Napabuntong hininga na nga lamang ito at nagpasalamat na wala siyang galos na kahit kaunti. Caitlin, anong ginagawa mo riyan sa gilid? Sita ni Aling Ising sa dalaga na nakatulala sa sahig. Sumakay ka na at kailangan na nating makaalis. Utos pa nga nito. Dali namang tumakbo si Caitlin papuntang sasakyan at tumabi kay Aling Ising. Sa buong biyahe ay hindi na maalis sa kanyang isipan ng lalaking masungit na driver kanina. Ngayon niya lang kasi nakita ang mukha ng binata, kaya sigurado siyang dayo lamang ito sa kanilang lugar. Tama na nga Caitlin, hindi ka mabubuhay sa pantasya lang. Saway ng dalaga sa kanyang isipan. Pagdating nila sa loob ng mansyon ng mga Aguirre, ay agad na gumayak sina Caitlin sa trabahong pinapagawa sa kanila. Mamaya na lang ako magliligid sa loob nitong mansyon. Kapag kaunti na lang trabaho, turan nga ng dalaga sa isipan. Mula sa preparasyon nila sa kainan hanggang sa pag-serve nila sa mga bisita ay alerto ang mga trabahante. Ipinakilala ang anak ni Don Facundo, ngunit hindi naman maaninag ng dalagang mukha nito. Nahaharangan kasi ng mga tao ang nagsisilbing stage ng mansyon, kaya tikinibit balikat na lamang ito ni Caitlin. Ang tanging natatandaan niya lang ay ang pangalan nito, Raven Scott Aguirre. Caitlin, ako na dito. Tulungan mo na lang sila Sheila sa labas. Utos nga ni Aling Ising sa dalaga. Tumango naman ito at pumunta sa labas. Ang tanging naiwan na lang ay ang grupo ng kalalakihang nakaupo sa tapat ng mahabang lamesa. Mukhang mga lasing na ang mga binata dahil ang iba ay nakahiga na sa lamesa at panay naman ang kansyawan ng mga gising. Lumapit lang si Caitlin sa gilid ng mga to upang maghintay ng utos. Mish, lumapit ka nga rito. Utos sa kanya ng lalaking nakakulay pulang polo. Itinuro naman ni Katie ng sarili na para bang nagtatanong ng, Ako po ba? Oo, ikaw nga, halika rito. Lumapit si Caitlin at pinuntahan ng lalaki. Pagkatapat niya rito ay agad na iniangat ng binata ang kopa na may alak at itinapat kay Caitlin. At ubili naman ang reaksyon ng dalaga dahil dito. Ano pong gagawin ko dyan? Kinakabahang tanong ni Caitlin. Inumin mo. Natatawang utos ng binata sa kanya. Alam naman ni Caitlin na lasing na ang mga ito kaya't wala nga siyang balak na patulan ng utos ng binata. Ngunit, bago pa siya makaalis, ay pinagbantaan siya nitong hindi ibibigay sa kanya ang sahod kapag hindi siya nito sinunod. Wala na nga lamang nagawa ang dalaga kundi tunggain ang baso at mapangiwi sa lasa ng alak. Tumakbo naman si Sheila upang hanapin si Aling Ising para maipakita at maawat ang mga bisita ng mga Aguirre. Sa patuloy na pag-alok ng mga binata ng alak sa dalaga, ay mabilis na tinamaan ng hilo si Caitlin. Napaupo na nga siya sa tabi ng lalaki hanggang sa dumating si Noah upang sawayin ang kanyang mga pinsan. Anong ginagawa niyo? Pati ba naman taga-silbi natin pinapainom niyo ng alak? Saway ni Noah sa kanyang pinsan na si Bruce, ang lalaking nakasuot ng pulang polo. O Noah, mabuti tumating ka na. Bati naman ang medyo lasing na nga na si Bruce. Habang nililibang ni Bruce, ang kanyang pinsan ay patago niya itong tinitimplahan ng alak na may gamot. Dahil sa kalasingan ay kung ano-ano na ang naiisip nito na trip, kaya ibinigay ang timpladong alak kay Noah. Isang shot muna dyan! Alok ni Bruce kay Noah. Agad namang tumanggi ang binata sa kanyang pinsan
at itinaboy ang alak. Pero dahil sa patuloy na pangungulit nito, ay inis na kinuha na lang ni Noah ang baso at tinungga. Kinuha pa nga ni Bruce ang kanyang pinsan ng upuan at ipinaupo sa tabi ni Caitlin. Nang maramdaman ni Caitlin na may lalaki siyang katabi, ay mabilis niyang inilayo ang kanyang upuan dito. Ngunit dahil sa tama ng alak, muntikan ng matumba ang dalaga. Bilis naman siyang naalalayan ni Noah upang hindi matumba. Ilang sandali pa ay naging iisa na ang ritmo ng magpipinsan. Lahat sila malakas na ang tama ng alak. Kinuha ni Mark ang papel na naglalaman ng isang certificate at inialok kay Noah. Kailangan na ni Robbie ang isang nanay, di ba Noah? Natatawa namang tumango si Noah kay Mark. Kailangan mo rin ng trabaho, Miss Caitlin Bustamante? Tanong din ni Mark sa dalaga. Yes, sir. Lasing nang ang sagot ni Caitlin at sumaludo pa. Maaari niyo nang pirmahan ng dokumento upang maisakatuparan na ang pangarap niyo. Ibinigay ni Mark ang papel kina Noah at Caitlin. Masaya namang pumirma ang dalaga, tsaka ibinalik kay Mark ang sertipiko. Ako rin, may pangarap! Nagtaas ng kamay si Bruce at tinagaw kay Mark ang papel tsaka isinulat din ang kanyang pangalan at pumirma sa taas nito. Kinuha ni Mark ang papel at hinanap ang sealed. Bago, tinataka ng sertipiko. Itinapat ni Mark sa kanyang dibdib ang papel at nagsabing, bilang abogado ng siyudad ng Maynila, ako si Mark Lay Aguirre, ang magbibigay katuparan sa inyong kahilingan. Panata ng binata at pinirmahan ng sertipiko. This will be the last. Itinaas ni Noah ang kanyang hawak at lahat ay sumigaw ng cheers. Pagkainom ni Noah, ay agad na naghiyawan ang kanyang mga pinsan. Sabay nagpalakpakan. Bro, dalhin mo na ang babaeng to at baka hindi na makauwi yan ng buhay. Natatawang suwestyon ni Mark na nakatatandang pinsan din ni Noah. Pinagmasdan ni Noah ang babaeng nakasubsob sa lamesa habang may hawak na bote ng alak. Napailing na nga lamang siya dahil sa kanyang nakikita. Alam ng binata na hindi niya maaaring iwanan ng babae sa kanyang mga pinsan na lasing dahil baka kinabukasan ay mag-iskandalo na lang ito at humingi ng pera sa kanila. Ipinasa ni Noah ang dalaga na para bang nagbubuhat ng isang sakong bigas. Umakyat siya sa may guest room at inilapag ang dalaga sa kama. Umaangat pa ang damit nitong pang itaas kaya't kitang-kita niya ang flat nitong tiyan. Damn! Usal ni Noah habang nakakaramdam ng init sa katawan. Napaatras pa siya sa bandang gilid ng kama at mariing nakatingin sa dalagang nakahiga. Ang init naman! Inis na tura ni Caitlin at naghubad na ng kanyang damit. Tila naging slow motion naman ang lahat sa paningin ni Noah na para bang nangaakit ng dalaga hanggang sa mapansin na nga lamang niyang wala na nga ang kanyang saplot at ang panloob na nga lamang ang nakasuot sa kanya. Muling humiga sa kamang babae. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Noah at mas kumakalat ang init ng kanyang katawan. Kaya walang pasabing, kinaibabawan niya ang babae at sumubsob sa bandang leeg nito. Please, wake up and punch me. Mahinang bulong ni Noah sa dalaga. Nagdilat naman ang mata ni Caitlin upang makita ang lalaking nakapatong sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi nito at saka pinagdikit ang kanilang mga ilong. Sa isip ng dalaga ay nananaginip siya. At may isang modelo siyang kasama. Stop me now, please. Bulong pa nga ni Noah habang nakatingin sa mga mata ng dalaga. At hindi niya inaasahang ngumiti ito sa kanya at sinimulan siyang halikan. Hindi pwedeng tumigil. Saad ni Caitlin nang ihiwalay niya ang labi sa binata. Dahil sa nakakaakit na boses ng dalaga, napatid ang pisi ng pasensya ni Noah kaya muli niya itong sinunggaban ng halik. It will be a long night. Usal ng binata sa isipan. Nasaan ako? Dumaloy ang kaba sa buong sistema ni Caitlin nang mapagtantong hindi siya nakauwi kagabi at lalong napatutop ang bibig ng dalaga dahil wala na nga siyang saplot at punit na nga rin ang pang-ibaba niya. Ano ba tong kalokohang ginawa ko? Naiiyak na usal niya. Pilit na inalala ang lahat.
Ngunit ang tanging naiwan na lang sa kanyang alaala ay ang pagtungga niya ng isang boteng alak kagabi. Napasabunot ang dalaga sa sarili at maingat na bumangon sa kama. Hindi na rin siya nag-abalang tignan ang mukha ng lalaking umangkin sa kanya dahil sa isiping nangangamba na ang kanyang ina at kapatid. Aray ko po, mahinang usal ni Caitlin. Pagkatayo pa lang kasi niya, ramdam na nga niya kaagad ang sakit sa ibabang parte ng katawan niya. Para siyang nilagares sa walo at tinurog ang kanyang mga buto. Inis niyang tinignan ng lalaking nakadapa sa kama at saka nagsuot ng kanyang damit. Mabuti na lamang at mas maaga siyang nagising dahil wala pang katao-tao sa loob ng bahay. Pagkalabas niya sa pasilyo ay doon niya lang napagtanto kung gaano kalaki at kalawak ang mansyon ng mga gire. Iha? Saan ka galing? Nagulat si Caitlin nang biglang sumulpot si Aling Ising, kaya't napahawak siya sa kanyang dibdib. Sa ano po? Sa likod bahay. Kinakabahang sagot ng dalaga. Nakunot naman ang noo ng matanda at namewang sarap ni Caitlin. Ang sabi sa akin ni Sheila kagabi ay nakaupo ka raw kasama ang mga binatang agire. Baka naman pinagtripan ka nila. Saad ng ginang. Napalunok naman ang dalaga at kinagat ang tila. Patago niya rin kinukurot ang kanyang sarili para mapigilan ang panginginig. Umalis din po ako agad. Gusto ko po kasing mapag-isa. Sagot na nga lamang ni Caitlin at sinabayan pa nga ng tawa ang pagsagot para makalusot. Mukha namang nakumbinsin niya si Aling Ising dahil tumangulang lang ito. Ipapatext ko na lang ang mama mo, siguradong nag-aalala nito dahil sinabihan ko siya kagabi na nawawala ka kaya hindi kami agad nakauwi. Tumango si Caitlin at nagpaalam na nga na magbabanyo muna. Pilit niyang inilalakad ng tuwid ang kanyang sarili para hindi na nga magtaka pa ang ginang. Nang papunta nga sa banyo, nagulat nga si Caitlin sa kamay na humila sa kanya. Saan ka galing kagabi? Tanong ni Sheila na pinaningkitan pa nga siya ng mata. Napakagat na nga lamang ng labi si Caitlin dahil alam niyang hindi siya makakapagsinungaling sa kaibigan. Masyado na nilang kilala ang isa't isa, kaya siguradong hindi siya makakapagtago rito. Ikinuwento lahat ni Caitlin ang kanyang natatandaan, pero kahit si Sheila ay naguguluhan sa dalaga, nangako ang dalawa na walang makakaalam ng nangyari kundi sila lang. Ilagay mo muna tong biskwit dyan sa bulsa mo para may makain tayo mamaya sa biyahe. Pagkaabot ng biskwit ay nagpaalam ang kaibigan ng dalaga na pumunta nga sa kusina para tumulong sa pagluluto ng mga pagkain. Pagkalagay ni Caitlin sa kanyang bulsa, ay may kung ano siyang nakapa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isa pala yung singsing na may diamante. Agad niya rin namang ibinulsayo na tinignan ang buong paligid kung may nakatingin ba sa gawin niya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang masigurong walang nakakita sa kanya. Ano bang gulutong pinasukan ko? Inis na usal ni Caitlin. Lumipas ang ilang buwan at naging normal lang ang kinabubuhay nila Caitlin. Hindi na rin siya umulit na sumasama kay Aling Ising sa mansyon ng mga agire. Sa isipan ng dalaga ay tiyak namang mananatiling sekreto lang ang nangyari sa kanila ng hindi kilalang binata. Hanggang sa may dumating na sulat na natanggap ang kanyang kapatid na si Gino. Ate, tignan mo to para sa'yo raw. Iniabot nga ni Gino ang envelope na naglalaman ng sulat. Kahit pa nagtataka ay kinuha na lang din ni Caitlin ang envelope at binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa header na nakalagay sa sulat. Peste, wala sa sariling usal ang dalaga. Pilit namang sumilip si Gino para makita kung anong nakalagay sa sulat. Ngunit dahil mas bata ito ng 10 taon kay Caitlin, hindi niya maabot ng tingin ang nakalagay sa papel. Uy, si ate, namumula, kinikilig ka no? Asar ni Gino sa kanyang kapatid. Tinudyo pa nito ang tagiliran ni Caitlin. Nakatulala lang ang dalaga at pinapanatili ang nagkukubling kaba sa kanyang loob. Ngunit kahit pa ganun ay ramdam niyang namumula na nga siya sa inis dahil sa nakikita. Anong katanghan at may marriage contract ako? Tulirong wika ni Caitlin sa isipan. Pabasa nga ng love letter na yan ate. Natulala ka na dahil sa sulat na yan.
Iniwas ni Caitlin sa kanyang kapatid ang marriage certificate. Tigilan mo nga ako. Galing ba yan sa kano ate? Yayaman na ba tayo? Napuno naman ng kislapang mga mata ni Gino. Inis na tumaray si Caitlin sa kanyang kapatid. Kung ikaw kayang ibenta ko sa kano ha? Ayaw, susumbong kita kay mama. Tumakbo na nga ito palabas. Kaya naiwan na nga si Caitlin. Napasabunot sa ulo ang dalaga at binasang muli ang nakasulat sa papel. Ano? Kailan pa ako ikinasal? Sa sobrang takot, binalak ni Caitlin na sunugin ang papel, ngunit biglang dumating ang kanyang ina na may dalang masamang balita. Hindi ko akalain na mataas pala ang tubo ng ibibigay sa akin ng 5-6 na yun. Walang iyang yun. Naiiyak na saad ng ina ni Caitlin na si Estrella. Ma, tahan na. Maghahanap na lang po ako ng trabaho sa Maynila para makabayad agad tayo. Saad ng dalaga. Naisanla kasi ng kanyang ina ang kanilang lupa upang makabayad ng utang nila sa ospital ng kanyang ama. Kaya ngayon ay nangungulit na ang lending na hiniraman ng kanyang ina at hinahatak ang kanilang maliit na tubuhan na kanilang pinagkakakitaan. Habang nag-iimpake ng kanyang damit, nasusuotin ay iniisip ni Caitlin kung maaari niya bang maibenta ang singsing na naiwan sa kanya buhat ng gabing yun. Kailangan kong makitang lalaking yun. Kung hindi, mananatili akong kasal sa kanya kahit na hindi ko naman talaga siya kakilala. Caitlin, mag-iingat ka sa Maynila. Tatawag ka sa amin ni Gino kung kailan ka libre. Naiiyak nga na saad ng nanay ni Caitlin at hinagka ng kanyang anak. Alalahanin mo kami ate, kahit na makabingwit ka na ng kano sa Maynila ah. Naiiyak din naman na yumakap si Gino sa kanyang ate Caitlin. Natatawa namang nagbalik ng yakap ang dalaga sa kanyang ina at kapatid. Sisiguraduhin ko pong makakabayad po tayo ng utang at hindi nila makukuha ang pamanang lupa ni Papa. Saad ng dalaga at mas sinigpitan pa ang yakap. Pagsapit ng tanghali ay may sumundo kay Caitlin na owner, si Mang Kados na asawa ni Aling Ising. Ang maghahatid sa dalaga patungong terminal ng barko. Anak, mag-iingat ka, mahal na mahal ka namin. Habol pa nga ni Aling Estrella sa kanyang anak. Ngumiti naman si Caitlin at kumaway sa kanyang iiwan na pamilya. Mahal na mahal ko rin po kayo. Nang makalayo na nga sila, ay hindi na napigilan ng dalaga na maiyak dahil ngayon lang siya malalayo ng husto sa kanyang pamilya. Kapag nakabayad at nahanap ko na ang may-ari ng singsing, babalik na agad ako kay nanay. Kastigo nga ng dalaga sa kanyang sarili. Paano Caitlin, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Pagkasakay ni Caitlin sa barko ay patuloy ang pagdarasal niya na sana matapos ang problema nila sa lupa at sana mahanap niya ang magaling na lalaking nagpakasal sa kanya. Teka nga, ano bang nakasulat sa marriage certificate na to? Nasa po ng dalaga ang kanyang noo dahil nakalimutan niyang tignan ang pangalang nakasulat sa marriage contract. Dahil sa biglang pagdating ng kanyang ina ay nawala sa isip niyang tignan ang ngalan ng lalaki. Inis na napahilot na lang ito sa noo at napabuntong hininga. Susme Caitlin, usa lang dalaga sa isipan. Pagkababa ng barko ay mabilis na pumara si Caitlin ng taxi at ibinigay ang address kung saan siya magtatrabaho. Sa buong biyahe panay lang ang lingon ng dalaga sa naglalakihang establishments at buildings. At mukhang sa pinakamalaking bahay siya, ibababa ng driver. Dito na po ma'am. Saad ng driver at inalis ang lock ng pintuan. Saan po rito kuya? Takang tanong ng dalaga. Ang sabi kasi sa kanya ni Aling Ising ay malaking bahay sa isang tahimik na subdivision siya magtatrabaho. Ngunit sa nakikita niya ay napakaraming tao sa paligid at puno ng pamilihan. Malayong malayo sa deskripsyon na ibinigay sa kanya ni Aling Ising. Nasa Mall of Asia po tayo ma'am. Ito po ang address na ibinigay niya sa akin. Inis na tura ng driver at ibinaba ang bagahe ni Caitlin. Mall of ano po? Nagugulhang tanong ng dalaga. Hindi pinansin ng driver ang tanong ni Caitlin at inis na sinihil ng pamasahe. Wala namang nagawa ang dalaga kundi magbayad na lamang sa lalaki't nagsimula nang maglakad.
Panay ang tanong niya sa kanyang mga nadaraanan. Ngunit ang ilan ay mabilis na lumalayo sa kanya at sinasabing wala silang pera. Naku, paano ba to? Kakaikot ni Caitlin sa loob ng mall ay itinuro siya sa Seaside Mall para maupo at magpahinga. Ang sabi ng isa sa kanyang napagtanungan ay baka na-scam raw siya dahil hindi address ng bahay ang kanyang napuntahan, kundi isang kilalang mall sa Maynila. Inalok pa nga siya ng ilan na pumunta sa presinto para makabalik ng probinsya, pero hindi siya pumayag. Sa isip ng dalaga ay maghahanap na lang siya ng ibang trabaho at magbabaka sakaling mahanap ang lalaking asawa niya sa marriage certificate na yon. Hindi nga niya alam kung totoo ba yun. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito. Sabi nga nila kapag may tiyaga, may pangbayad ng utang. Pagpapalakas ni Caitlin ang kanyang loob. Habang nagpapahinga, ay may napansin siyang isang bata na nilalapitan ng lalaking patpatin. Pinipilit nitong saktan ng bata at hilain sa kung saan. Dahil sa nasa bandang gilid sila ng isang kainan, ay malamang na hindi napapansin ang ginagawa ng lalaki. Hindi nagdalawang isip na iwanan ni Caitlin ang kanyang mga bagahe para malapitan ang bata. Bakit mo sinasaktan ng bata? Inis na tanong ni Caitlin sa lalaking nakasombrero. Namutla ng bahagya ang lalaki at lumingon sa paligid bago nagbalik ng tingin kay Caitlin. Ako ang tatay niya, huwag kang mangialam. Mahinang pagalit sa kanya ng lalaki. Pumiglas naman ang bata at inapakan ng paa ng lalaki. No, you're not my dad. He's a kidnapper. Naiiyak na tura ng batang lalaki. Nagulat ang lalaki dahil bigla na nga lamang siyang kinagat ng bata at nagtago sa likuran ni Caitlin. Isusumbong kita sa mga pulis. Pananakot na saad ng dalaga. Bahagyang napaatras si Caitlin nang maglabas ito ng balisong at tinutok sa direksyon niya. Gustuhin man niyang sumigaw ay paniguradong hindi sila maririnig dahil medyo tago ang kanilang pwesto. Ngumisi ang lalaki at muling nagsalita. Ibigay mo sa akin ang bata kung ayaw mong gilitan kita ng leeg. Subukan mo, makukulong ka. Matapang na sagot naman ni Caitlin. Pilit niyang pinapatapang ang sarili kahit na ang totoo ay kinakabahan siya. Ganun ah? Inis na susugurin sana ng lalaki si Caitlin, ngunit may malakas na sipa mula sa gilid nito ang nagpabuwal sa lalaki. Sinundan pa ng isang sipa sa tiyan ng lalaking may hawak na balisong at saka inagaw rito ang ramas. Get him! Utos ng baritonong boses. Dali namang kinuha ng dalawang pulis ang lalaking kidnapper at lumingon sa gawin ni Caitlin, ang matipunong binata. Kulang ang salitang gulat nang mapansin ng dalaga kung sino ang kanyang kaharap. 2 beses ko nang nakikita si San Pedro. Tanong ni Caitlin sa isipan. Nakakunot ang noo ng lalaki at pinakatitigan din ang dalaga. Raven, let's go! Naramdaman naman ni Caitlin na bumitiw sa kanyang pagkakayakap ang batang kanina ay natatakot. Yumakap ito sa lalaki at biglang umiyak. Dad, I'm scared! May hikbing saad nito. Mabilis namang binuhat ng lalaking bata at tinaplos ang likod. I'm here, Ven. You don't have to be scared anymore. Pagpapatahan ng binata. Parang nanonood naman sa sinehan si Caitlin habang tinitignan ng magama. Biglang bumulong ang bata sa tatay nito kaya't napunta sa kanya ang atensyon ng dalawa. Thank you for protecting my son. Sambit ng lalaki at nag-abot ng pera sa dalaga. Dahil hindi pa nagsisink in kay Caitlin ang nangyari, ay hindi siya nakasagot kaagad kaya naglakad na nga palayo ang binata. Nang napatingin si Caitlin sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang mga bagahe, nagulat siya dahil wala ng mga ito. Sus Mariosep, nasaan ang mga gamit ko? Takang tanong nga, nang dalaga tumakbo sa direksyon ng kanyang pwesto kanina. Tali-daling tumakbo si Caitlin sa direksyon ng ama ng bata at sumigaw ng, Sandali! Huminto naman ang ama ng bata at lumingon sa direksyon ng dalaga. Hinihingal na napakapit si Caitlin sa laylayan ng damit ng lalaki na parabang tatakas ito mula sa kanya. What? Masungit na tanong ng lalaki sa kanya na sinaway naman ng anak nito. Dad, stop being like that to Miss. She protected me from the bad guy kanina.
Pagkasabi nito ay ngumiti ng matamis ang bata at kumaway kay Caitlin. "Hi, miss!" Binitawan ni Caitlin ang kanyang pagkakahawak sa damit at ngumiti rin sa batang karga nito. Hi! Don't waste my time, would you?" Sa isip ng dalaga, kung hindi niya lang kailangan ng trabaho malamang kanina niya panilayasan ang masungit na lalaking to. Pero sa ngayon kapit muna siya sa patalim dahil wala na talaga siyang pagpipilian kundi ang magbakasakali na lamang. Kailangan ko kasi ng tulong mo," saad ni Caitlin. Ngunit sumagot ang ama. Pero napataas ang kilay. Takhang nakatingin ang ama ng bata kay Caitlin na tila inuusisa ang buong pagkatao ng dalaga. Sa isip naman ni Caitlin, baka hindi nakakaintindi ng Tagalog ang lalaki kaya hindi siya nito sinugot. I badly need your help." Parehas nagulat ang mag-ama. Dahil sa accent na ginamit ng dalaga, napaisip tuloy lalo ang binata kong kidnapper din si Caitlin at maaaring kasabot lang ang lalaki kanina. "Why do you think that I'll help you?" Napakamot naman sa batok si Caitlin at bumulong ng, "Mapapasabak kata ako sa Inglisya na." "What?" Untag pa sa kanya ng binata. I wish to have a work here in Manila dahil someone's come and make budol to me when I was in province. They make hirap naman." Hinilot ng dalagang kanyang noo at napabuntong hininga. "Sige na nga, I don't need your help, thank you." Pagsuko ng dalaga at tumalikod na nga sa mag-ama. "Wait, miss!" Pigil ng matinis na tinig. "Kailangan ka namin ng tatay ko," sabi nga ng bata. Napatigagal naman si Caitlin nang marinig niyang matatas naman palang magtagalog ang bata. Malamang ganun din ang tatay nito. Gusto niya man ipakita ang inis, sa dalawa ay hindi niya magawa. "Talaga?" Tanging sagot ng dalaga at naghihintay ng kumpirmasyon sa ama ng bata. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki at saka tumango. "Your name?" "Caitlin Bustamante po." Tigagal na sagot ng dalaga. Pakilala naman ng lalaki, "Noah Scott. Follow us." Tura naman ng lalaki at naglakad na nga papuntang parking. Sumunod naman si Caitlin kahit na hindi niya talaga kilala ang binata. Sa alaala ni Caitlin ay nakita niya na ang lalaki sa kanilang probinsya. Ito ang lalaking tinawag niyang San Pedro. Ngunit sa isip niya ngayon ay baka ito nga ang version ng San Pedro na ibinagsak sa lupa dahil sa sobrang kasungitan. Pero bakit parang hindi ako nakakaramdam ng kahit na kaunting pangamba kasama siya? Tanong ni Caitlin sa isipan. Sa kanilang biyahe ay tahimik lang ang dalaga at nakatingin sa kanilang dinaraanan. Kahit pa magaling siyang magkabisado ng mga daan sa kanila, ngayon ay wala nga siyang natatandaan dahil sa dami ng pasikot-sikot na kanilang nilikuan. Paghinto sa tapat ng napakalaking gate, ay manghang napatingin si Caitlin. Grabe, ang yaman naman ni San Pedro at pati gate may ginto. "Hey, I said we're here." Iritang saad ng binata sa tapat ng bintana ng sasakyan. Napatigil ang dalaga sa pagpuri ng tahanan nila Noah at sumunod na nga lamang dito. Gulat pa rin ang dalaga nang humawak sa kanyang kamay ang maliit na bersyon ni Noah. Ang cute na bata. Mabuti na lang at hindi niya nakuha ang ugali ng kanyang tatay. Wika nga ni Caitlin sa isipan. "Hi miss, I'm Raven Scott po." Pakilala ng bata kay Caitlin. Ang apelyido pala nila ay Scott. Tumatango pa ang dalaga sa kanyang napagtanto. "Ang ganda naman ng name mo. Can I call you Ven Ven?" Nakangiting tanong naman ng dalaga. Mabilis namang lumawak ang ngiti ni Raven at sunod-sunod na tumango. "Yes po, pero I will call you ma'am." Imbes na masiyahan, ay mas lamang ang gulat sa ekspresyon ni Caitlin. Hindi niya inaasahang yun ang nais na itawag sa kanya ng bata. Nasaan kaya ang totoong nanay nito? Tanong ni Caitlin ngunit hindi niya na nga isinatinig pa. "Raven, go to your room. I'll talk to Miss Caitlin." Utos ng ama ni Raven. Malungkot namang sumunod si Raven at umakyat na nga sa sariling kwarto. Napansin naman ni Caitlin na may itinuro si Noah na espasyong couch kaya doon na lang din siya muna naupo. "Let's clear these things."
Papaimbestigahan kita at ang buong pamilya mo. Just to have a background checking, para mas safe. Walang prenong tura ni Noah na may seryosong ekspresyon. Kahit alam ni Caitlin na walang kasalanan ang buong pamilya niya, napatango na nga lamang siya dahil kailangan nga niya ng trabaho. Malamang ay maraming masasamang tao ang nakapaligid sa mag-ama. Kaya siya nais na hinga ng background checking. Okay lang po. Kaso paano ko naman po masisiguradong hindi niyo po ibebenta ang organs ko? Tanong pa nga ng dalaga. Sa kabila ng kaba ni Caitlin, ay sulyap pa rin niyang tinignan si Noah. Nawala naman ang kunot sa noo ng binata at napataas ng kilay. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi masyadong maintindihan ng dalaga. Kaya laking gulat niya dahil bigla itong tumawa ng napakalakas. You got me there. Tumatawa pa ito na para bang nakarinig ng isang nakakatawang joke. Bakit naman namin ibebenta ang organs mo? Lalong namula ang mukha ni Caitlin dahil sa pagkapahiya. Wala naman sa kanya kung hindi masamang tao ang mga to. Gusto niya lang talagang makasigurado. Anong nakakatawa ron, Mr. Noah? Uso pa naman ngayon yung puting van tapos kumukuha ng organs. Pigil inis na tanong ng dalaga. Chill. Saad naman ni Noah nang mapansing wala sa mudang babae na makipagbiruan sa kanya. Pilit niyang pinaseryoso muli ang kanyang mukha at nasabing, You will not stay here for free. At sigurado kung kaya kong bumili ng 1,000 kidneys, kaya hindi ko papakialaman ng organs mo. Naintindihan mo ba? Tumango naman si Caitlin kaya nagpatuloy si Noah. You will be the nanny of my child, starting tomorrow. Kinabukasan ay maagang bumangon si Caitlin para ipaghanda ang kanyang boss at ang kanyang alaga na kanilang makakain. Kagabi kasi ay napansin ng dalaga na wala silang katulong o kahit man lang helper sa loob ng bahay. Halata rin naman niyang sa ugali ni Noah ay hirap itong magtiwala sa kung sino lang. Kagabi nga bago matulog ang dalaga, sa mismong servant's room ay hinintay pa ng binata na lumabas ang result ng investigation kay Caitlin. At nang mapanatag na si Noah sa mismong impormasyon, ng dalaga ay tinulungan na nga niya itong maghanap ng maaaring gamitin habang hindi pa nakakabili si Caitlin ng kanyang mga damit. Gigisingin ko na ba si Sir Noah o hintayin ko na lang? Tanong ni Caitlin sa kanyang sarili. Ngunit bago pa siya pumunta sa kwarto ng binata ay nabungaran siya nito sa hagdan. Napataas ng kilay si Noah dahil sa itsura ng dalaga. I didn't see it coming. Nabagay pala sa kanyang damit ko. Saad ni Noah sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng dalaga. Ang nakita lang kasi ni Noah na maaaring ipahiram sa nani ng kanyang anak ay ang malalaki niyang t-shirt at spare boxer shorts. Naging above the knee na ni Caitlin ang damit ng kanyang boss. Kaya hindi na ganoon napapansin ang kanyang suot na shorts. Magandang umaga, Sir Noah. Masayang bati ng dalaga. Good morning. Balik na bati naman ni Noah. Let's order some food for breakfast? Nagluto po ako, sir. Tikman niyo po muna kaya baka magustuhan niyo po ang nakahain sa hapag. Nakangiting wika nga ni Caitlin. Gisingin ko na lang din po si Venven. Dagdag pa nga nito at umakyat na nga sa itaas. Hindi naman maiwasan ni Noah na hindi sandan ng tingin ang paakyat ng dalaga. Sa kanyang posisyon kasi ay kitang-kita niya ang makinis at kayumangging hita ng dalaga. What the hell are you doing, Noah? Inis na sita ng binata sa kanyang sarili. Ven, baby, gising na. Marahang tinatapik ni Caitlin ang braso ng kanyang alaga. Mukhang hindi masaya si Raven sa kanyang paggising dahil nakanguso pa nga itong bumangon. Pinisil naman ni Caitlin ang pisngi ng bata dahil sa sobrang delighted niya rito. 5 minutes more please po. Nakangusong saad ni Raven na ikinatawa nga ni Caitlin. No baby boy, kakain na tayo ng dad mo. Natatawang sagot naman ni Caitlin at binuhat ang bata. Agad namang yumakap sa batok niya si Raven at sumiksik sa kanyang leeg na parang totoo nga niya itong ina. Napaka-komportable nga nito kay Caitlin. Hindi alam ni Caitlin na masisiyahan na magkarga ng bata ito. Tahimik lang na nakaupo si Noah sa harap ng lamesa at hinihintay ang kanyang anak at nani nito. Ngunit nang makita nga niyang papasok na
ang dalaga at nakangiti sa kanyang direksyon ay para bang nabuo na ang buong araw niya. Ipinaghila niya na lang si Raven ng upuan at tinulungan si Caitlin na ibaba ang bata. Sa pagdikit ng kanilang braso ay biglang napapitlag ang dalaga at nag-iwas ang tingin kay Noah. Napangisi naman ang binata dahil sa reaksyon sa kanya ng dalaga. So nararamdaman din pala niya ang nararamdaman ko. Kumpirma ni Noah sa sarili dahil kumakalat ang pamumula sa bisi ng dalaga. Daddy, bakit ikaw po nag-i-smile? Inosenteng tanong ni Raven sa kanyang ama. Napatingin naman si Caitlin sa binata at naghihintay ng sagot nito. Ngumiti si Noah at nagsabing, I just found something that amused me. Pagkasabi nito at tumingin si Noah sa direksyon ni Caitlin. Hindi naman nagminti sa paningin niya ang alanganing paglunok ng dalaga bago naglapit ng plato kay Raven. Wait, saan ka pupunta? Tanong ni Noah dahil biglang tumalikod si Caitlin sa kanilang mag-ama. Sa gilid lang po. Hintayin ko na lang po kayong matapos. Sagot ni Caitlin. Sabay na kumunot ang noon nila Noah at Raven habang nakatingin sa dalaga. Tila nangungusap ang mga mata nito na nagugulhan sa sinagot ni Caitlin. Sit, sasabay kang kumain sa amin. Wika ni Noah at itinuro ang katabi niyang upuan. Busog pa po ko eh. Sagot naman ni Caitlin at nahihiyang umiti sa binata. Sasabay kang kumain sa amin mula ngayon. Tila isang batas naman ang pagkakabigkas ni Noah ng kanyang pahayag. Kung hindi nga lang siguro siya nagpipigil ay baka kanina pa nga niya pinaupo ang dalaga. Walang laban namang sumunod si Caitlin sa utos ng kanyang amo at nagsimula na nga lamang din kumain. Sobrang tahimik nilang tatlo. At tanging tunog lang ng kubyertos at plato ang naririnig sa buong dining area. Parang nakakahiya namang magsalita dito. Parehong tahimik ang magama. Turan nga ni Caitlin sa kanyang isipan. Nang matapos silang kumain, ay iniligpit ni Caitlin ang kanilang mga ginamitan. Nagpaalam naman si Raven na aakyat muna sa kwarto upang maglinis ng katawan. Kaya habang nakatapat sa lababo ay inaalis ng dalaga ang tira nilang mga pagkain. At laking gulat nga niya nang may dalawang kamay na sumulpot sa gilid ng kanyang bewang. Natigilan ng dalaga na maghugas ng plato dahil ramdam na ramdam niya ang init ng singaw ng lalaki. Sir? Kinakabahang tanong ni Caitlin. Tila inamoy pa nga ni Noah ang buhok ng dalaga bago humiwalay rito. Yes? Nakahinga nang maluwag si Caitlin dahil sa paglayo ng binata sa kanya. Susme, Maria Clara dapat ako eh. Saad nga ni Caitlin sa sarili. May kailangan po ba kayo? Tanong ng dalaga nang hindi humaharap sa binata. Nothing. After that, pwede mo nang akyatin si Raven. Pagkasabi no'y umalis na nga si Noah sa dining area at umakyat ng kwarto. Pagkatapos magbihis ay hindi na nawala sa isip niya ang amoy ng dalaga sa kanyang isipan. Maybe, naninibago lang ako na may kasama kami ni Raven. Saad ni Noah habang nakaharap sa salamin at tumatango-tango pa nga bilang pagsang-ayon. May bagong yaya sa Raven? Tanong ni Bruce sa kanyang pinsan. Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin, Bruce? Asar na tanong naman ni Noah. Kakatapos lang ng kanyang unang meeting kaya hindi niya ine-expect na pupuntahan siya ng kanyang pinsan para lang manggulo. Di ba? Maselan si Raven sa mga nagiging nani niya? Baka hindi magtagal ang babaeng yun. Dagdag pa nga ng pinsan ni Noah. Si Raven nga mismo ang nagsabi sa akin na tulungan ko yung tao. I trusted his instinct. Isa pa, nagpa-background check din ako. Paliwanag ni Noah kay Bruce. Biglang nanlaki naman ang mata ni Bruce sa pagkabigla ng tawagin ni Noah sa pangalan ng kanyang trabahante. Is that you? First name basis ang hayagan natin ah. Mapangasar na saad ni Bruce at tinapik pa nga ang braso ni Noah. Inis namang binato ni Noah ang papel sa kanyang pinsan at pilit na pinapaalis ito. Hindi niya rin kasi napansin na first name ng dalaga ang nabanggit niya instead na Nani or Miss Bustamante. Panay lang ang tawa ni Bruce sa kanyang pikon na pinsan at sinasabayan na lang ang pagkapikon nito. Na-check mo ba kung anong status niya? Tanong pa nga ni Bruce habang nagtataas baba ng kilay kay Noah. Sa totoo ay hindi na inalam pa ng binata kung anong status ni Caitlin.
Para saan pa? Ang kailangan niya lang ay malaman kung sindikato rin ba ang babae o hindi. Bakit naman kailangan ko pang alamin ang bagay na yon? Tanong ni Noah. Ngumisi naman si Bruce at mas lumapit sa kanyang pinsan. Siyempre, para alam natin kung good kayo together. Nasa po naman ni Noah ang kanyang noo dahil sa pahayag ng kanyang pinsan. Lumabas ka na, naaalibadbaran na ako sa'yo. Inis na tura nito. Sa pilya niyang pinsan. Sa kabilang banda, nasa tapat na ng school si Caitlin para magsundo kay Raven. Ang mga nanay na nakaupo sa magandang couch ay panay ang lingon sa gawin ni Caitlin. Nagbubulungan ang mga ito ng tungkol sa kanya. Parang mga marites ang itsura ng mga ginang na napupuno ng mga alahas. Premium version ng mga marites ika nga. Napapailing na lang ang dalaga sa kanyang naisip. Nang lumabas na ang mga nursery students, ay mabilis na tumakbo si Raven kay Caitlin at yumakap sa binti nito. Agad namang binuhat ng dalaga ang bata at hinagkan. Sa isip niya ay napaka-exclusive ng paaralan, kaya kahit na PED ng mga ito, ay hindi man lang nangamoy pawis si Raven. There are lots of flies na kumakapit lang sa mga mayayaman. Saad ng isang ginang na kulang na lang, ay ikadena ang lahat ng uri ng kwintas sa leeg nito. Totoo sis? Akalain mo nga naman na dumadami ang mga manggagansya sa panahon natin ngayon? Sang-ayon naman ang isa pang nanay, nakala mo ay lalaban sa beauty pageant sa sobrang taas ng takong. Napabuntong hininga na nga lamang, si Caitlin at hindi na nga pinansin ang pagpaparinig sa kanya ng mga ginang. Hindi naman din lingid sa kaalaman niyang siya ang tinutukoy ng mga tao at pinaparinggan. Dapat, unbothered queen ng galawan ko. Pagpapataas naman ang self-esteem ni Caitlin. Mabilis na tinungo ni Caitlin ang sasakyan na sundo para kay Raven. Pagkaupo pa lang nila sa sasakyan, ay agad na humiga si Raven sa kandungan niya at nakatulog. Napangiti naman ng dalaga at nilaro ang tuwid na buhok ng bata. Nasaan kaya ang inay mo? Isa yun sa mga gustong itanong ni Caitlin sa ama ng batang si Noah. Ngunit hindi niya magawang banggitin dahil sa katunayan na nakikitira at bagong empleyado pa lamang siya ng mag-amang Scott. Iha, nagsabi si Sir Noah na ihatid ko raw kayo sa restaurant para sabay na kumain kasama siya. Bigay alam nga ni Manong Perdi. Tumango naman si Caitlin at isinandal na lang din ang kanyang likuran. Naramdaman ng dalaga ang marahang paggalaw sa kanyang hita kaya agad siyang nagdilat ng mata. Where are we? Tanong ni Raven habang nagkukusot ng mata. Hindi naman nakasagot kaagad si Caitlin. Dahil maski siya, hindi niya rin alam kung saang lugar sila ngayon. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan at tila tinakasan ng diwa si Caitlin dahil sa imaheng nakikita. Nakabukas ang ilang botones ni Noah kaya kitang-kita ang firm na chest nito. Ang singaw din ng amoy ng binata ay parang magkahalong mint at masculine scent. Lalo lang natulala ang dalaga dahil ipinaba ni Noah ang shades na suot at ngumisi sa dalaga. Magkakaroon na po ba ako ng mommy? Masayang tanong ni Raven na nagpabalik sa diwa ni Caitlin. Tumutulo yung laway mo. Saad ni Noah habang tinuturo ang gilid ng labi ng dalaga. Nahiya tuloy si Caitlin. Agad namang pinunasan ni Caitlin ang gilid ng kanyang labi na talaga nga namang may laway. Namula tuloy siya at nahiya. Pasensya na po sir. Pinanliitan niya ng mata si Noah na may malawak na ngisi sa kanya. Sinabayan pa nga ni Raven at Mang Perry ang pagtawa kaya lalong nakaramdam ng hiya ang dalaga. Let's go? Wika ni Noah. Bago kinuha si Raven sa kandungan ng nani nito, there's something in her na nagpapabuhay ng saya sa aming magama. Kanina lang ay napipikon siya sa reports ng marketing department at hindi maitago ang inis sa harap ng empleyado. Pero ngayon ay hindi maikubli ang saya sa kanyang mukha. Pinagtitinginan si Caitlin sa loob ng restaurant dahil sa suot nito. Ang suot pa rin kasi ng dalaga ay malaking t-shirt na pagmamay-ari ni Noah. At dahil nasa isang high-class restaurant sila, ay sobrang inappropriate attire ng suot ni Caitlin. Nakatungo lang ang dalaga habang naglalakad.
Samantalang buhat naman ni Noah si Raven. Nang mapansin ni Noah na nakakuyom lang ang kamay ni Caitlin, ay napagtanto nitong halos lahat ng tao sa restaurant ay nakatingin dito. Kaya't binalingan niya rin ng masamang tingin ng mga tao. Gayon din ang ginawa ni Raven. Bakit? Gulat na tanong ni Caitlin. Pinagsiklop kasi ni Noah ang kanilang daliri at diretsyo lamang ang tingin nito sa daan habang naglalakad nga sila. Nakatingin tuloy ang mga tao sa kanila na para bang ginajudge na bakit ka-holding hands nga ni Noah ang isang kagaya ni Caitlin na baduy ang damit at mukhang mahirap. Don't mind them. Turan ni Noah sabay kindat sa dalaga. Ang mga babae tuloy na nandoon na gwapong-gwapo kay Noah. Inggit na inggit nga at masama ang tingin kay Caitlin. Pinamulha naman ng pisi si Caitlin. Bukod kasi sa kanyang suot ay malayong-malayo ang itsura niya sa mga babaeng mapuputi, ang balat at tuwid ng buhok. Morena kasi ang kanyang kutis at may pagka-wave ang mahaba niyang buhok. Pero balingkinita ng katawan at maganda naman siya. Tumingin muli si Caitlin sa mukha ng binata dahil nakaramdam siya ng mahinang pagkapisil sa kamay niya. You are perfectly beautiful, saad ni Noah. Tumango naman si Caitlin at ngumiti sa binata. Nawala ng silbi ang mga papanghusgang mata na nakatingin kay Caitlin. Ang nasa isip niya lang ay kung ano ang pagtingin sa kanya ng binata. Sheesh, ang ganda ko raw, Beshi. Kinikilig na tura ng dalaga. Napalingon naman si Raven sa dalaga at takang nakatingin dito. Plaster kasi sa labi ni Caitlin ang hindi mapigilang ngiti. Kinalabit ni Raven ang manggas ng t-shirt ng dalaga upang maagaw ang atensyon nito. Nakangiting tumingin naman si Caitlin sa kanyang alagang bata at nagtaas ng 2 kilay. Bakit kanina ka pa parang nagpupups po? Inosenteng tanong ni Raven. Mahinang natawa naman si Caitlin at niyakap ang bata. Masaya po ako ng kaunti, sagot naman ito. Matapos nga nilang kumain sa labas, ay dumretso naman sila sa mall kung saan may share si Noah. Dinala ng binata si Caitlin sa mga well-known stores pero isang hawak pa lang ng dalaga sa sando ay tinignan na agad nito ang presyo. Masyadong mamahali ng mga damit dito. Sa ukay, 3 damit 100 piso lang. Kastigo ng dalaga sa sarili. Habang tumatagal, ay parehong napapagod sina Raven at Noah sa kakatingin sa dalaga. Panay kasi ang punta nito sa iba't ibang pwesto ng mga damit, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nahahanap na damit ang dalaga. Umabot na halos ng 3 oras pero hindi pa rin nakakahanap ng gustong damit si Caitlin. Sa inis ni Noah, ay siya na ang nagpunta sa mismong manager ng mall. Ibigay niyo lahat ng kasyang damit at babagay sa kanya. Charge it to me and deliver those sa bahay ko. Saad ng binata at binuhat si Raven bago lumabas ng store. Wait, Noah! Pigil ni Caitlin sa binata. Hindi naman siya nito binigo dahil agad ding lumingon nito sa kanya. Masyadong mahal yung mga damit na yun. Baka kahit habang buhay hindi na ako makabayad ng utang sa'yo niyan. Nakayukong paliwanag ng dalaga. Kahit gustong mainis ng binata ay pilit nitong kinakalma ang sarili. Wala rin naman kasi sa isip ni Noah na pabayaran ng mga bibilhin niya para sa dalaga. At lalong hindi siya maghihirap kahit na bilihin pa niya ang buong mall. Caitlin, don't be hard for yourself. Akong nagaya sa'yo, kaya ako rin ang magbabayad. Sagot ng binata. Natahimik lang sila sa buong biyahe. Kahit na minsan ay sumusulip si Caitlin sa gawin ni Noah, mabilis din siyang nag-iiwas ang tingin kada nahuhuli siya nito. Paano ba naman kasi? Sobrang bait sa kanya ni Noah. Sa di niya malamang kadahilanan. Nang makarating sila sa bahay ay inako na nga ni Caitlin ang pagbubuhat. Kay Raven papunta sa kwarto nito. Mahimbing ang tulog ng bata at para itong tulog mantika dahil napakahirap gisingin. Para siyang tulog na. Samantalang si Caitlin, stress pa pati ang tatay niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Caitlin sa kanyang iniisip. Bumaba si Caitlin
para kausapin si Noah ngunit hindi niya na ito naabutan pa. Tumungo si Caitlin sa kwarto ng binata at marahang kumatok. Pero nang kusang bumukas ang pintuan, napatigil siya at nag-isip kung papasok ba sa kwarto ng binata. Sir Noah? Tawag ng dalaga at muling kumatok ng 3 beses ngunit wala pa ring sagot na galing sa binata. Papasok na po ako ah. Pagpasok ni Caitlin, bumungad sa kanya ang napakadilim na kwarto na may temang ginto, pilak at tabo. Agad na naglingat ng tingin si Caitlin at napansin niyang balot na balot sa kumot ang katawan ng binata. Sir Noah? Usa ng dalaga pero ungol lang naman ang kanyang naisagot. Napakunot ang noo ni Caitlin at kinapa ang leeg ng kanyang amo. Sir, napakataas po ng lagdat niyo ah! Nagmadaling kumuha si Caitlin ng palangganita at bimpo para mapunasan ang nag-aapoy na lagnat ni Sir Noah. Ilang dampi pa sa buo nitong katawan at parang pati siya ay naiinitan. Bakit naman kasi ang hot ang boss ko? At tungal pa nga ni Caitlin. Pinalitan ng dalaga ang damit ng kanyang amo at pinagpiestahan ng tingin ang bandang abs nito. Kahit pa sinasaway ni Caitlin ng sarili na huwag molestyahin ang binata ay hindi niya napigilang hipuin ang 8 paketeng pandesal ni Noah. Focus Caitlin, may asawa ka na. Pase sa marriage certificate mo. Pagalit na sabi ng dalaga sa sarili. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa ay bumalik na nga siya sa kanyang kwarto at nahiga. Iwinaksi sa kanyang isipan ang yummy niyang boss at pilit na iniisip na may asawa na nga siya na dapat niyang hanapin. Paggising ni Caitlin ay nabibigatan ng kanyang tiyan. Parang naiipit ito ng bato. Nangangalay rin ang kanyang leeg dahil sa harang na nakasandal sa gilid ng parte nito. Napadilat ang dalaga at itutulak sana ang harang sa kanyang pwesto. Noah? Gulat na usal ni Caitlin. Pero mukhang kay Noah naman ni Raven ang pagiging tulog mantika nito. Ni hindi man lang ito natinag sa lakas ng sigaw niya. Ang mainit na hininga ng binata ay nagbibigay ng kiliti sa sensitibong parte ng balat ni Caitlin. Nalulungkot man dahil gusto nga niya i-enjoy ang yakap ng kanyang boss. Hindi maaari. May asawa na ako at kailangan na maalis muna ang bisa ng kasal namin. Saad ni Caitlin sa isipan. Iniangat ng dalaga ang braso ni Noah na nakayakap sa kanyang bewang. Ngunit gulat nga siya nang manlaban ito at lalong sumiksik sa kanyang leeg. Pasaway na lalaki to. Kanina pa ata gising. Natatawang tinapik ni Caitlin ang braso ng binata pero nag-ungot lamang ito. 5 more minutes please. Malambing na saad ni Noah. Parang naiiyak naman si Caitlin dahil sa pakiusap ng binata. Naiiyak siya sa katotohanang naitali na nga siya sa hindi niya matanda ang lalaki. Noah. Napadilat ang isang mata ni Noah dahil sa basag na boses ng dalaga. Agad siyang napabitiw sa pagkakayakap dito nang tinignan ang muka ni Caitlin. Namumugto ang mga mata nito na para bang nagpipigal ng iyak. Bakit? I'm so sorry. I crossed my boundaries. Hindi pa man natatapos si Noah. Ang kanyang sasabihin ay niyakap na nga siya ni Caitlin. Kung siguro nasa tamang timing lang. Kung siguro wala pa akong asawa. Gugustuhin kita, Noah. Tila nagulat nga ang binata. Ni hindi man lamang niya alam na may asawa na pala ang yaya ng kanyang anak. Kung nobyo pa lang, walang magiging kaso yun sa kanya. Pero ang pagkakaroon nito ng asawa ay hindi niya pwedeng kataluhin. Walang pasabing lumabas si Noah sa kwarto ng dalaga. Bumalik sa sariling kwarto. Pilit namang kinukubli ni Caitlin ang kanyang pag-iyak dahil ramdam niya sa sariling may parte sa kanyang puso na pagmamay-ari talaga ng binata. Hello sir, nandito na po kami. Sagot ni Caitlin sa tawag. Kahit papaano ay nakabili na nga siya ng sariling telepono na magagamit niya sa trabaho at pangtawag sa kanyang pamilya. Sa paglipas din ng 2 linggo ay balik sa pagiging masungit si Noah. Kumbaga employer-employee relationship lamang talaga sila. Dumating si Noah na nangangalumata. Napupuyat kasi siya sa gabi kahit na wala naman na siyang trabaho na dapat tapusin. Naiinis na rin siya sa kanyang sarili dahil hindi niya maiwasang hindi isipin si Caitlin na nasa katabing kwarto lamang. Dad! Masayang yumakap si Raven sa kanyang ama.
Dad, hawakan mo po ang kamay ni Mommy kasi niaaway po siya ng mga oldies. Nakangusong saad ni Raven. Gulat namang napatingin si Caitlin at Noah sa tinawag ni Raven sa kanyang nani. At mas ikinagulat ni Caitlin nang hapitin siya ni Noah sa bewang at hinalikan sa noo. Gusto sanang itulak ni Caitlin si Noah pero sadyang mapaglaro ang tadhana at nakatingin sa gawin nila ang mga ginang na panay ang panghuhusga sa kanya. Napangiti naman si Noah at hinawakan ng kamay ni Caitlin na para bang hindi sila nagkaroon ng silent treatment sa loob ng 2 linggo. Bro, tigilan mo na ang yaya ng anak mo. Pagalit nga ni Mark na sabi sa kanyang pinsan at ininabog pa ang papel na kailangan niyang basahin para sa kasong hahawakan niya. Kuya, attorney ka at kaya mong gawa ng magic ang annulment papers niya. Giit naman ni Noah. Sa palagay kasi ng binata ay tanging asawa lang ng dalaga ang pumipigil sa kagustuhan nito sa kanya. Pero kagustuhan niyang mapasa kanya si Caitlin. Gagawin niya ang lahat. Even to pull some strings just to annul Caitlin's marriage. I'll try, pero hindi ko maipapangako. Saad nga ni Mark. Ngumiti naman si Noah dahil alam niyang gagawin ng kanyang pinsan ng lahat para maibigay ang request niya rito. Halos 95% ang posibilidad na mawala ang bisa ng kasal ni Caitlin sa kanyang asawa. Ate, kanina pa umiiyak at tumatawa si Mama. Saad ni Gino sa kabilang linya. Napaisip naman si Caitlin kung bakit nagkaganoon ang kanyang ina. Ang sabi kasi ng kanyang kapatid ay pinakita ang sulat na itinago ni Caitlin sa drawer. Pero hanggang ngayon ay hindi niya maalala ang sulat na tinutukoy ng kapatid. Sige Gino, mamaya tatawag ulit ako sa'yo para makausap si Mama. Pahayag ng dalaga. Opo ate, miss ka na po namin, I love you. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang kapatid, pumunta na nga agad ang dalaga sa kwarto ng binata para ayusin ang damit. Nasa pinsan ng kanyang boss si Raven at pumasok naman sa opisina ngayon si Noah, kaya siya lang ang tao ngayon sa bahay. Nang matapos na ni Caitlin ang pag-aayos sa damit ng binata, nahiga siya sa kama at pumikit. Pero bago pa siya dalawin ng antok, ay may naramdaman siyang nagbukas ang pintuan. Hi, nakangiting bati sa kanya ni Noah. Kaya mabilis siyang napabalikwas at tumayo. Pero hindi niya inaasahan ang biglang kilos nito. Yumakap ang binata sa kanya at ibinuo ng muka sa leeg ni Caitlin. Noah, napag-usapan na natin to. Hanggang hindi ko pa nahahanap ang asawa ko, ay hindi maaari ang kagustuhan mo. Turan nga ni Caitlin na nagpipigil ng sariling pumayag sa kagustuhan ng binata. Tumango naman si Noah na parang bata at humalik sa noo ng dalaga. Sa sobrang taas ng respeto ni Noah kay Caitlin, hindi siya lumalagpas sa hanggang sa inilagay ng dalaga na pagitan nila. Kahit pa alam ni Caitlin na lihitimong anak ni Noah si Raven, hindi naman ito hadlang na gustuhin ng binata. Ang tanging nagiging hadlang lang naman talaga para kay Caitlin ay ang marriage certificate na nagsasabing kasal na nga siya. Ang singsing na ginawa niyang pendant sa luma niyang lace. Ito kasi ang nagpapaalala sa kanya na kasal nga siya sa isang lalaki na malamang ay bisita ng mga agire. Caitlin, I want to be honest with you. Saad ng binata at pinagtapat ang kanilang noo. Higit sa kagustuhan ko makuha ka. Gusto kong ikaw ang maging ina ng anak ko. Natigilan naman si Caitlin dahil sa pahayag ng binata. At kinuha ni Noah ang pagkakataon para magpatuloy ng sasabihin. Hindi ko alam kung kailan nagumpisa to, pero sa tuwing nakikita kita, parang napupunan ang puwang sa puso ko. Even your smell can calm my anxiousness. Anong ibig kong sabihin? Naiiyak na tanong ni Caitlin. Handa akong maghintay hanggang sa akin ka na lang at hindi na nakatali sa iba. Naiiyak na saad ng binata. Noah. Kinagat ni Caitlin ang kanyang labi upang mapigilan ang paghikbi. Nadulot ng hindi inaasahang confession ng kanyang boss. I love you, Caitlin. You deserve the purest form of love. Dagdag ni Noah at humiwalay ng yakap sa dalaga. Hindi man sapat ang rason na alam ni Caitlin, ay hinila niya
ang kurbata ng binata at tumingkayad para mahalikan ito. May kung anong nagtutulak sa kanya na maging padalos-dalos sa binata. Ang alam niya lang ngayon ay si Noah talaga ang nagmamay-ari ng kanyang puso at hindi ang lalaking nasa papel niya. Buong pusong inialay ni Caitlin ang sarili kay Noah. Hinayaan niya ang kagustuhan nito kahit pa may parte sa loob niya na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. "Good morning, babe." Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa labi ni Noah habang nagpe-prepare ng pagkain nila ni Caitlin. Paigay ka naman kung maglakad ang dalaga habang lumalapit sa direksyon ng binata. Parang nadurog ata ang buto ko sa katawan na. Turan nga ni Caitlin sa isipan. Habang si Noah naman ay proud na nakangiti sa kanya. "Let's eat?" Tanong ni Noah kay Caitlin. Namula ang buong pisngi ni Caitlin dahil sa pahayag sa kanya ni Noah. Kagabi kasi ay makailang ulit na binabanggit ng binata ang let's eat habang gumagawa ng milagro sa kanya. Napahawak si Caitlin sa kanyang dibdib at napansing nawawala ang kanyang kwintas. "Why?" Takang tanong ni Noah dahil bigla na lang namutla ang mukha ng dalaga. "Yung kwintas ko nawawala." Sagot nito. "Akala ko naman kung ano na. Hahanapin ko na lang mamaya." Pagkatapos na kumain ng dalawa, ay agad na pumanik nga sa Caitlin at Noah para hanapin ang kwintas. Habang naghahanap ang dalawa sa kwarto ay tumunog ang cellphone ni Caitlin kaya mabilis niyang sinugot ito. "Hello, Gino?" "Ate, kausapin ka na raw po ni Mama." Sagot nito. "Hello, anak?" Masayang saad ng ina ni Caitlin. Bigla namang kinurot ang puso ng dalaga dahil sa sobrang namimiss na nito ang kanyang ina at kapatid. "Ma," naiiyak na tura ng dalaga. "Anak, may ipinabasa sa akin si Gino." "Kasal ka na pala? Bakit hindi ko alam? At kailan ka pa kinasal?" Nagtatampong tanong ni Ginang Estrella. Napalunok si Caitlin dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Hindi niya naisip na ang marriage certificate pala ang tinutukoy ni Gino na letter. Pero ang ipinagtataka niya, hindi man lang galit ang tono ng kanyang ina. "Ma, sorry po, mali ako. Okay lang yun, anak. Hindi naman alam na matagal na pala kayong may relasyon ni..." Naputol ang sinasabi ni Estrella dahil sa biglaang paghina ng signal. "Hello, ma?" Takang tanong nga ng babae. "Paano napunta sa'yo to?" Iniangat ni Noah ang hawak niyang kwintas. "Saan mo nakuha to?" Tanong pa ng binata habang mariing nakatingin sa mata ni Caitlin. Nagugula naman ang dalaga at sinabing, "Sa akin yan. Yan yung..." "Hello, nak?" Muling salita ng mama ni Caitlin sa kabilang linya. "Caitlin, sagutin mo ko paano napunta to sa'yo?" Untag naman ni Noah sa dalaga. Habang open ang speaker ng tawag ay bigla na lang nagsalita ang mama ni Caitlin na para bang may nagbagsak ng bomba sa harapan nila ni Noah. Ang nakalagay sa husband's name ay Noah Scott Aguirre. Napasalampak naman si Noah sa sahig dahil sa pagkabigla. "Hello, anak? Mama, tatawag po ulit ako sa inyo. May kailangan lang po akong ayusin." Pagkasabi nun ay pinatay agad ni Caitlin ang tawag at sinapo ang noo. "So, it is me in the first place." Hindi makapaniwalang wika ni Noah. Napasabunot pa nga ang binata sa sariling buhok sa realization na sarili niya rin pala ang pinagseselosan niya. Dahil dito pala hindi sinasadyang ikinasal si Caitlin. Ang itinuturing niyang balakid at hadlang sa kanila ni Caitlin ay walang iba, kundi siya lang din. Hindi malaman ng binata kung ano ang tamang ekspresyon na dapat niyang maramdaman. Kung dapat ba ay masaya siya o dapat ay mainis siya sa sarili niya. "Damn," usal nga ni Noah. "Hindi ko alam na ikaw ang lalaking yun." Walang lakas na saad ni Caitlin. Dahil sa pareho silang walang malay, nang gabing yon ay hindi talaga sumagi sa isipan ng dalaga si Noah Scott ay isang Aguirre. Ang buong akala niya ay Scott ang apelyido ng mag-ama. "Ang tanga mo, Caitlin." Pagalit ng dalaga sa kanyang sarili. Napangisi na nga lamang ang binata at naisip na dapat niyang burahin sa kanyang konsensya ang ginawa niyang pag-angkin sa dalaga. Nilapatan ni Noah si Caitlin at niyakap. Mukhang nauna lang pala ang celebration natin bago ang revelation. Taas babang kilay na biro ng binata kay Caitlin. Hahalik na nga sana ito
nang biglang pabagsak na bumukas ang pintuan. "Daddy!" Sigaw ng batang si Raven at patakbo na nagabot kay Noah ng singsing. "Binili namin ni Uncle Mark in case of emergency raw po." Masayang saad ni Raven at kumindat pa sa ama. Natatawang kinuha naman ni Noah ang pares ng singsing at binigay kay Caitlin ang isa. Naiiyak namang tinanggap ng dalagang singsing. "I, Noah Scott Aguirre, take Caitlin Bustamante as my wedded wife." Ipinasok ni Noah sa ring finger ng dalagang hawak na singsing. "I, Caitlin Bustamante, take Noah Scott Aguirre as my wedded husband." Sabay nang umiti ang dalaga at nagbanggit ng "till death do us part." Mahigpit na yumakap si Caitlin kay Noah at ngayon din ang binata. Malakas na pumalakpak naman si Raven dahil buo na ang kaniyang pangarap na pamilya. Pumagitna pa nga ito sa mag-asawa at nagsumiksik sa pagitan ng mga to. "Mommy, there's something that I need to tell you po." Kalabit ni Raven kay Caitlin. "Yes, baby?" Tanong naman ng dalaga at hinimas ang ulunan ng anak. "May pinakabisado po sa akin si Uncle Mark," sagot ng bata. Napataas naman ang kilay si Noah at tumingin sa kanyang panganay. "What is it, son?" Tanong pa nga nito. Hinawakan naman ni Raven ang kamay ni Noah at Caitlin. "Now, you may now kiss the bride." Nakangiting sambit nga ng cute na bata. Nagtawa na naman ang mag-asawa at tinakpan ang mata ng kanilang anak. Tinawid agad ni Noah ang distansya nilang mag-asawa at siniil ng halik si Caitlin. Sa isip ng dalaga ay all things work together for good. Ang gabi na kanyang nalimot ay naging kinabukasan na hindi niya kailanman malilimutan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Noah at Caitlin. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa inyo.